Yo, what's up? Ito po ay isang series na study about how to interpret prophecy. Sana naman po subaybayan nyo, pakifollow na lang po sa ating mga pages at sa ating mga channel po. Maraming salamat. Meron na tayong materials na ginagamit na nasa harap ko po. Kung interesado po kayo, nasa comment section lahat ng mga additional na mga detalye at mga resources, ilalagay po natin later. So ganito, merong naunang lesson series in which na itong series na to ay parang nagiging part siya. Kumbaga, mas general yun, which is how to interpret the scripture. I think it is around 2020. Correct me if I'm wrong. Ito ay sinulat ni Dr. Frank M. Hazel, isang Associate Director sa Biblical Research Institute, at ni Dr. Michael J. Hazel, which is a Professor of Religion at SAU, Director sa the Institute of Archaeology and Len H. Wood Archaeological Museum. So, doon naintindihan natin. Review ko lang konti ha, kasi mas general yun, in which na ulitin ko itong series na to, how to interpret prophecy, is part siya. Kumbaga, mas maganda, mas mainam, mas advantage kung uunahin natin yon, how to interpret the scripture, kasi yun yung broader, yun yung general, kasi yung prophecy is of course part lang ng script in which na pag-aaralan natin in a lot of series na gagawin natin. Sana naman isalin nyo tong channel na to bilang isa sa inyong mga resources at references. Mas maganda kasi na marami at malawak yung pag-aaral natin. Saka ipagdasal lang natin sa Panginoon na i-guide tayo every study, every end of the study, yung mga natutunan natin, at hindi tayo magiging too close or masyadong bias, kundi open tayo sa pag-aaral. I-pray natin na sana naman i-lead tayo ng Panginoon kung saan yung solid at founded sa biblical teachings, no? Kasi nagkakagulo kahit in the world of Christian religion, ang dami-daming denomination, nagdidebate, nag-aaway, nag-argue, nagkakagulo, tapos yung nakakatawa doon is iisang text, tapos pinag-aawayan nila. So that's where dyan papasok kung gaano kahalaga at kaimportante ang interpretation. Kasi I believe nangyayari lang yan dahil yung tao merong iba't ibang factors na nakaka-apekto sa pag-iisip niya, no? Nakaka-influence kung paano siya mag-isip at mag-interpret, at ina-apply yun dun sa mga binabasa natin mga text. Kaya yung resulta, iba't ibang interpretation. Kaya nga nagtatalo kahit iisang verse lang. So I believe dyan papasok yung idea na why at paano ka-importante yung interpretation. So nung lesson na yon, nung nakaraan, it's a lesson series din, merong isang lesson dun sa lesson 6, why interpretation is needed. Tapos ginamit yung verse doon na Hebrews 11 verse 6, na kung saan nagsasabi doon, without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Take note of the word faith. Yung faith, hindi ibig sabihin na totally emotion yan. Yung faith is nagkakaroon tayo dahil meron tayong narinig, meron tayong nabasa, at tinatanggap natin yun bilang salita ng Panginoon, kaya nagkakaroon tayo ng faith sa Kanya. It is based sa information na naresibo natin. Faith cometh by hearing. Okay, and by hearing the word of God. So ngayon, ang layo ng pinagdaanan ng Bible. Yung original, alam natin na yung origin is mahirap para sa atin, sa ating kultura ngayon. Nanggagaling siya sa Hebrew at nanggagaling siya sa Greek. Kung gusto nyong i-explore yan, meron akong i-comment dyan, pwede nyo panoorin infographics kung yung history sa Bible interpretation. Kasi yung na-receive natin is translation na po yan, no? Mga translation, iba't ibang translation. Kaya pwede nyo rin i-explore. Mas maganda kasi na alam natin yung pinanggalingan. Yung pagbasa natin sa Bible, to read the Bible, it also means to interpret the Bible. Pero ang tanong dyan is paano natin yan gagawin? Anong mga principles na gagamitin natin? For instance, paano natin ma-deal yung mga difficult na mga passages, especially na yan ay sinulat sa hindi kaparihong kultura natin. So ibig sabihin, yung thinking pattern, yung expression nila, kahit sila ay inspired ng Panginoon, is different than the way we express ideas. Kasi nga, maliban sa kultura, tradisyon, lalong-lalo na malaking factor yung community, yung idea sa social media, kahit saan, galing sa iba't ibang media, at yung educational background natin. Kasi those are the factors na makaka-influence kung paano tayo mag-isip or mag-interpret. So, yung mga example niyan is yung mga binasa natin. Kasi yung Bible, merong different, anong tawag nga doon? Tama ba siya na tawagin na literary forms of expression? For example, may mga parables, may mga prophetic, symbolic na mga dreams and visions, or ito ba ay isang purely historical
narrative. So yung decision para sa mga importanteng mga kagaya ng mga question na yan sa context, sa pag-i-interpret ng scripture involves the act of interpretation itself. So napakahalaga ng interpretation. Kasi nga, uulit-ulitin natin to para madiin sa isip natin, kahit 10 tayo dito sa loob, meron tayong isang babasahing passages dyan sa Bible or isang passage dyan sa Bible na mahirap intindihin, sigurado yung output or yung interpretation or yung idea na i-express natin sa pag-explain ng verse na yan is magkaiba. That is the reality, di ba? So, may mga time, may mga panahon, lalo na dati, na may mga tao din kasing nag-a-approach sa Bible na halimbawa, Lord, tulungan mo ako, anong gagawin ko? So, and they open the Bible randomly and they think that anong mabubuksan. There are times of that, we don't deny that. There are coincidences, there are events or pangyayari na parang totoo naman. Pero, it does not make sense kung ganun palagi yung i-apply natin sa Bible na bubukas lang tayo randomly kahit saan, tapos babasa tayo, tapos kung anong papasok sa isip natin na meaning doon is yun na yun. Mahirap po yun kasi ang Bible is nakikita ho natin, naka-organize ho siya, may structure ho siya, may literary construction ho siya, meron ho siyang method sa pag-express, at alam natin yan, no, sa nakaraang lesson. Kaya nga mas maganda na pag-aralan muna natin yon. This will serve as an introduction to the introduction. Kasi kapag kayo nang gagawin natin na we select, kumbaga ililink natin yung mga Bible passages randomly at i-apply natin kung saan-saan sa buhay natin, tapos magkaiba tayo na experience sa iba, that could lead to a very strange and wrong conclusion. Kasi for instance, example practically speaking, yung isang husband, iiwan niya yung kanyang wife para sa ibang babae, tapos yung wife nagkakaroon ng great assurance, tapos yung wife na iniwan, nakakasalubong siya ng Bible verse, nabasa niya yung Genesis 3:15 na sinasabi doon na I will put enmity between you and your woman. So that woman, dahil emotionally unstable siya at fit sa kanyang situation, pwede nang iti-take yung verse at makukonvince siya na base sa kanyang nabasang passages sa Genesis 3:15, pwede nang isipin, hindi rin kayo tatagal kasi sabi dito sa verse, 'di ba? I will put enmity between you and the woman, dahil iniwan mo ako, sumama ka sa inyong kabet, yun, hindi kayo maglalas. Pwede kasi, 'di ba? Kaya nga sabi pa doon sa previous lesson na any text without context quickly becomes a pretext for one's own agendas and ideas. Ibig sabihin, kung tatanggalin mo siya sa context, pwede mo talaga siyang i-apply kahit saan-saan, kahit saan mo gusto. Kaya nga, there is a great need para sa atin na hindi lang basahin, kundi i-interpret ito ng tama. Kasi nga, kung titingnan mo, kahit sa Christian world lang, ang dami-daming nagkakagulo dahil dyan. Diba? Yan yung reality. So, if we have the same faith, meron akong maisuggest, nasa comment section, meron diyang topic na a message from Pastor Ted Wilson, how to interpret the Bible. As an introduction, kumbaga pang stimulate lang sa appetite nyo para pag-aralan tong subject na. So balik tayo doon sa example, yung babae. Kaya nga, meron ding kasabihan dito na I can do all things through a passages taken out of context. So yun yung nangyayari, di ba? Basa ka ng verse, i-apply mo kahit saan-saan, tapos nangyari sa'yo, nagiging okay, sinasabi mo ito ang will ng Panginoon. Yung isang tao naman may different experience, hindi nangyayari sa kanya. Ang sabi niya, ano ba yung Panginoon nyo? Hindi naman totoo sa kanyang mga promises. So, yun yung I believe negative impact kapag hindi siya na-interpret ng tama. So, for example, another example, meron isang tao, napaka-depressed niya. Tapos, Lord, tulungan mo ako. Tapos, he just go in the Bible, thinking na kung anong mababasa niya dan, makasalubong niya, pagbuklat niya, yun na yung mensahe ng Panginoon. Now, it happened, this is just an example, this is just an example, illustration kung gaano ka-importante na i-interpret yung Bible. Ipagdasal pa rin natin yan, of course, because spiritual things are spiritually discerned. While tayo nagsisikap sa ating buhay na ma-in harmony sa will ng Panginoon, no? Obedience. Importante din kasi how can you obey God sa kanyang sinasabi kung hindi mo naiintindihan o hindi tama yung pagkaintindi natin sa kung anong sinasabi niya. Ito, pangalawang example, no? Merong isang tao, sobrang depressed niya, tapos nuklat niya yung Bible, yung nakasalubong niya is Matthew chapter 27 verse 5. Ang sabi dito is, then he threw down the pieces. This is talking about Judas. Then he threw down the pieces of silver in the temple and departed and went hung himself. Parang sabi niya, pangit naman ito. Miski na humingi ako ng guidance ng Panginoon, tapos nakalagay dito, went and hung himself. Subukan ko yung pangalawang verse. Pagbukas niya, napunta siya sa Luke chapter 10 verse 37. Ang sabi dito is, then Jesus said to him,
go and do likewise. Uy, he went on and hung himself. Tapos dito, si Jesus pa mismo nagsabi, go and do likewise. Ano ba, parang it sounds like maghahanga ko ah. Ito kaya yung kagustuhan ng Panginoon? Kasi may problema ako, humingi ako ng tulong sa Kanya. Tapos ngayon, ito yung nakasalubong ko. This is Word of God. Baka ito nga ang gusto ng Panginoon para makapag-relax na ako. Teka, Lord, guide mo pa ako. Noon, bumuklat siya pangatlong beses sa Bible. Ito naman yung nakasalubong niyang verse. John 13 verse 27. Ang sabi dito, what you do quickly. So, ikaw, kung ganyan yung situation mo, tapos sabihin natin na hindi importante na i-interpret ang Bible, and you will take that all literally and applying it to yourself, anong mangyayari? Magpapakamatay ka, tapos bibilisan mo pa. Kasi what you do quickly. So, dyan papasok na napakahalaga ng Bible interpretation. Wala pa tayo sa prophecy ha. Kaya nga, dyan din papasok yung idea ng hermeneutics. Biblical hermeneutics. Maglaan din tayo ng oras. No? Pwede nyong iwan to, kung hindi nyo pa napag-aralan yan, kung ano yung hermeneutics, biblical hermeneutics, subukan yung pag-aralan muna. Pwede nyong i-pause to or stop to, balikan nyo lang to, pag-aralan nyo muna yung ano yung hermeneutics para meron tayong background, especially when it comes to interpreting the scriptures or the Bible in general. Kasi yung topic natin ngayon, yung series na to is how to interpret Bible prophecies, no? Allusions, images, and symbols. Kasi nga, for example, another example, 10 tao makakabasa ng isang example sa Daniel o sa Revelation, mababasa niya yung beast. Sigurado sa 10 tao na yon sa iba't ibang denomination, magkaiba yung interpretation and explanation niya sa iisang beast dyan sa Revelation 17. Pero kung hahayaan mo yung Bible na mag-interpret itself, for example lang, direct muna natin to, malalaman natin, gamit yung buong Bible na sa Daniel 7, yung beast is kingdom. Diba? Nation. So, dyan pa lang, kahit magkaiba tayo ng background, iba tayo ng learning styles, magkaiba tayo ng interpretation, madidibang yun lahat gamit yung Bible mismo. Kasi merong verse na nag-i-explain sa verse na yun kung ano ang ibig sabihin niya. So, I hope na nag-gets nyo na. No, this serves as an introduction. So, follow for more para sa ating series on how to study Bible prophecy. If you are interested sa materials, ilalagay ko rin sa comment section. Mag-comment muna kayo at ilalagay natin sa comment section yung materials na ginamit po natin. Let's be open-minded, explore natin lahat ng mga resources na makukuha natin, pag-aralan natin, i-pray natin sa Panginoon before and after reading para i-guide tayo ng Holy Spirit at maintindihan natin. Because para sa akin, napakahalaga ho niyan, especially in this time na maraming deceptions, maraming mga failed predictions, maraming mga nag-prophesy pero hindi naman nangyayari yung iba. Ang dami-dami mga tulad nung nakaraang sa COVID-19, grabe. Kahit yung mga denomination mismo, yung mga members nila sa same denomination, magkaiba-iba yung interpretation. Yung iba nag-aaway kasi sabi nila ito yung katapusan, ito yan yung mark of the beast, ito na yung 666, yung mga ganun. You see, nag-uugat yan sa interpretation. Kaya nga it matters on how we understand, how we interpret the Bible, especially prophecy. Kasi many people now, especially may mga event dito sa mundo natin, may mga crisis na nangyayari, mga global crisis, pumupunta agad tayo sa prophecy at ang dami-dami agad gumagamit sa Daniel and Revelation or end time prophecies. Na ngayon, I believe na yung naintindihan natin sa Bible, possible na meron siyang eternal consequences. At dyan papasok kung gaano ka-importante na ma-interpret yung tama ang sinabi ng Panginoon. So follow for the next Bible para sa ating formal na introduction sa topic na yan. God bless everyone. Thank you for watching.